Dito sa Caloocan, may pinagkakaguluhan. Meron daw ditong ulo ng dinosaur. Bilis mo lang kabag. Maliliit ang hakbag. Dinosaur. Naku, Jimmy Susan, ito po yun. Dito sa Caloocan, ginagawang sinigang ang ulo ng dinosaur. Kawawa naman yung dinosaur. Talaga ba? Seryoso? Sinigang na dinosaur? Paano natin matitikman ang sinigang na dinosaur? Ano tayong buhay na dinosaur? Meron sa Manila. Asan yan? Tara, tikman natin. Ang totoo niya, sinigang na ulo ng baboy ang putahing ito. Binansagan lang na ulo ng dinosaur dahil sa laki nito. Ang laki. Hello? Hello? Parang feeling ko nasa sa laboratory ako. May freckles siya. Sinlaki rin daw ang kitang dala nito sa negosyante na si Billy Joe. Pumapalo kami siguro ng 450, hindi siya bababa sa 350 ganun, na kilos. Halos araw-araw yun. Wow! Bigatin! Halos araw-araw ganito ang sitwasyon sa kainan na Kanto 8. Masarap po ito. Labis po. Ba't sa tapunta ka rito, hindi ko nakakalimutan ang lugar nito. Parating dumadaan dito. Aba, syempre hindi magpapahuli ang inyong Mimasaur. Titikman ko mismo ang sinigang na ulo ng dinosaur. Malinamnam siya, yung sabaw niya. Is malinamnam. Pwede to, pwede. Masarap pagtanghalian to, masarap pagtanghalian. Ayun o. Ayun o. Ay! Solid ang laman! Talagang hindi ako magtataka ko ito dinudumog ang ulo ng dinosaur. Ang laki ng mata! Para maluto ang sinigang na ulo ng dinosaur, hinuhugasan muna isa-isa ang ulo sa running water hanggang matanggal na ang dugo. Lalagyan ito ng mga pampalasa tulad ng siling haba, sibuyas at kamatis. Pakukuluan ito ng 1 oras para lumambot at saka natitimplahan para maglasang sinigang. Pakukuluan ulit ng 1 oras at handa na itong iserve. Naibebenta nila ito mula 155 pesos hanggang 200 pesos, depende sa laki. Yung isang vlogger na nagpasikat na sabi niya, ulo ng dinosaur, gawanan siya. Doon, talagang ang tao, talagang pinagpipilahan. Bago ang kanyang pamosong ulo ng dinosaur, nagsimula muna si Billy Joe sa pagbebenta ng Mami noong 2016 pero hindi raw ito naging madali. Sinubukan ko, yun, mahirap. Kasi nga, una, hindi ko rin makuha yung timpla niya. Bibitaw na talaga ako kasi, wala hindi ko talaga siya makuha nun. Tapos nung pabitaw na talaga, yun, saka may dumating sa akin na isang matanda. Sinabihan daw siya ng matanda kung anong mga sangkap ang dapat niyang ihalo sa kanyang putahe para mas lalong sumarap. Unang-unang pagkaluto, ako kaagad ang tumikim. Sabi ko, ito nga yung hinahanap ko. Doon ako nagpapasalamat sa kanya dahil nga siya yung nagpaano sa akin. Kasi muntik na muntik talagang bibitaw na ako, ayoko na talaga. Kaya si Manong, maraming salamat din sa kanya talaga. Ngayon, hindi ko na rin nakita kung paano ko siya pasasalamatan. Gusto ko talaga pasalamatan ng personal para kahit man lang na makakamayan ko siya o maanoan. Hindi ko na rin siya nakita. Mula noon, lumakas na ang negosyo ni Billy Joe at nagkaroon na ng mga parokyano. Hanggang sa naisipan na nga niyang isama sa menu ang sinigang na ulo ng baboy. Hindi ko naman talaga expect na ibibenta talaga yon kasi binili ko yung pag-ulam namin. Dito ko rin niluto sa pwesto na yon. Di nung nakita ng mga customer, para akin na lang yung isa. Sabi, hindi pang ulam namin yan At saka hindi ko ibibenta yan, hindi ko binibenta. Sige na, para matikman namin, gumagano sila. Hanggang sa nag-boom siya, hanggang sa ang daming dumadayo, kung saan-saan lugar. Dati nung nasa kanto ako, halos kilala kayo mga kumakain sa akin kasi mga rider, mga paulit-ulit na lang kumakain. Ngayon, halos di ko na rin sila, di ko alam kung saan sila nagagaling. Bago maging hit ang kainan ni Billy Joe, maraming trabaho muna raw siyang sinubukan. Subukan ko rin mag-construction, nasubukan ko magbote dyan, yung mga ganun. Mag-fishbowl, magtinda ng fishbowl, mga ganun. Tricycle boy yan, deliver ng tinapay, bakery boy,
Yung ganun, dami kong napasukan na ano. Eh dito rin pala ako mag-aalo sa pagluluto kasi kahiligan ko talaga siya magluto. Nahilig ako magluto yan nung 12 years old ako eh. Yung nautusan lang ako mag-gisa ng munggo. Nagustuhan ko siya eh. Sa ngayon, unti-unti na niyang inaani ang ilang taon niyang pagsusumikap. Marami na rin ako naipundar. Nagkaroon din ako ng bahay. May bahay na rin ako, may lupa na rin ako. May mga sasakyan na rin. Ayun. Tapos, hindi na rin ako nagigipit sa era. Kahit pa paano, nagkaroon ka ng mayroon ka madadampot agad. Hindi kaya dati. Talaga halos walang wala. Talaga yung parang kinikita noon, pangsaktuhan lang talaga. Kinita mo ngayon, ginastos mo mamayang gabi, kinabukasan, maghahanap ka na naman. Kung dati isang kahig isang tuka, ngayon ay nakapagbibigay na si Billy Joe ng hanap buhay sa iba. May mga tropa, yung iba hindi nakilala, mga taga Visayas, taga Bicol, mga taga Laguna, ganun. Iba-ibang tao na rin sila. Na dating walang mga trabaho yung mga yan, tapos ipinasok nila sa akin. Ngayon, tuwang-tuwa naman sila. Sinisigurado pa rin naman ni Billy Joe na siya ang nagmamando sa kanyang negosyo. Napakaganda yan na ikaw yung nakahands-on sa isang negosyo mo. O kahit may mga tao ka, pero andun ka pa rin. Hindi pa pwede yung purki kumikita, nandun ka lang nakahiga, hindi pwede yun. Sa akin hindi obra yung mga ganun. Kailangan magtrabaho ka pa rin. Huwag mong ipaano sa tawag doon, sa tao lang. Kumbaga may pinagkatiwalaan ka. Minsan, doon nasisira ang isang negosyo. Kasi kung hindi natin masabi, di ba? Hindi pare-parehas ang tao. Ang bonus pang sangkap ni Billy Joe sa success ng kanyang negosyo, ang pagiging pasensyoso. Kailangan napakahaba. Hindi mo pwedeng, kahit pagod ka, kailangan ningitian mo sila. Lagi rin ako nagpapasalamat sa kanila. Pumasok man or lalabas dito sa, lagi ako nagpapasalamat sa kanila. Yun yung napakaganda rito sa business na kainan. Papakain mo sila, nabubusog mo sila. Yun yung napakaganda doon. Tapos aalis sila rito sa pwesto, nakangiti. Par, salamat Mga ganun. Solid yung pagkain natin. Salamat, sa kakuringan. Yun, lagi rin ako nagpapasalamat sa kanila. Katulad kay Billy Joe, may mga darating talaga sa buhay natin na hindi inaasahan. Kaibigan o estranghero na nagbibigay payo o produktong nakapupukaw ng pansin. Kung ano man, nasa ating mga palad na lang kung paano natin ito aalagaan, palaluguin at paiingayin.